Sa labas lamang ng bakod ng isang sikat na unibersidad, may isang sementadong gusali na matagal nang nakatayo. Ito ang dormitoryo ni Aling Celia. Isang lugar na sikat sa mga estudyanteng salat sa budget, ngunit may nakakubling reputasyon sa kakaibang katahimikan kahit papuno ito ng tao. Dito nagtagpo ang landas ni na Leslie, Joros at Kim. Tatlong mag-aaral na pare-parehong napadpad sa Maynila upang tuparin ang kanilang pangarap. Nagkakilala sila at naging magkakaibigan dahil sa iisang silid na kanilang inupahan. Ang silid 304 na nasa dulo ng pasilyo sa ikatlong palapag. Si Leslie, ang pinakatahimik at ang pinakamahinin sa grupo, ay madalas nakatingin sa labas ng bintana, tila may malalim na iniisip. Si Joros naman, ang pinakamakulit at laging may dalang tawanan. Siyang tagabuo ng diskarte at tagaayos ng mga problema. Samantalang si Kim ang pinakamatanda sa tatlo at ang pinakamatalino, ngunit madali itong mataranta kapag may krisis. Sa loob ng ilang linggo, mabilis silang nagkasundong tatlo. Para silang magkakapatid na pinagsama-sama ng tadhana at ng mababang renta ng kwarto. Ngunit ang kasunduan nila ay hindi lang tungkol sa pagbabayad ng upa at pagre-review para sa klase. Magmula nang una silang tumapak sa silid na yun, may bahagi na ng kanilang pakiramdam ang nagbulong sa kanila na hindi sila nag-iisa. Ang simoy ng hangin sa loob ng silid 304 ay laging malamig, hindi alintana ang init sa labas. Ang mga kanto nito ay laging may anino kahit tirik ang araw, at nung simula ay binabaliwala lamang nila ito. Ay nako, alam nyo matanda na kasi yung building kaya yan ganyan. Wala lang yan, ang gutom lang tayo. Ngunit ang gutom ay hindi nagdudulot ng ganung pakiramdam. Parang laging may mata na nakatingin sa bawat galaw nila, nakasubaybay at naghihintay. Gabi na, oras na para magpahinga, subalit ang lamig sa loob ng silid ay mas matindi pa kaysa sa karaniwan. Nakahiga na si Leslie sa kanyang kama, malapit sa dingding, at si Joros naman ay naglalaro pa ng mobile game, habang si Kim ay nagbabasa ng libro sa kanyang study table. Sa ganitong setting, nagsimula ang lahat. 12:00 na ng hating gabi, tahimik ang buong paligid. Tanging tunog ng cellphone ni Joros at ang paglilipat ng pahina ni Kim ang tanging maririnig. Bigla na lang may narinig si Leslie. Isang mahinang tunog na parang may kaladkad na upuan sa sementong sahig galing sa itaas. Inakala niyang isa lamang itong kapitbahay na nag-aayos ng gamit. Ngunit ang tunog ay hindi ordinaryo lamang. Ito ay tila paika-ika, mabagal at may matinding bigat. Uy, teka, narinig niyo ba yun? Parang may naglalakad na mabigat na bagay dun sa taas. Ano? Uy, ano ka ba? Siguro si Kuya Guard lang yan. Baka naglilipat siya na silya sa rooftop. Uy, huwag ka nga masyadong paranoid, Leslie. Baka multo lang din sa laro ko, narinig mo. Hindi, Joros. Narinig ko rin eh. Hindi siya tunog ng simpleng paghila ng silya. Parang may naglalakad habang hinihilang isang paa. Matagal at mabigat eh, tapos tumtigil. Hindi nga, seryoso, Joros. Pakinggan mo, huwag ka magbiro. Okay, sige. Pakinggan natin. Sumunod ang ilang segundo ng katahimikan. Ang tatlo ay nakatingin sa kisame habang pilit na inaabot ng kanilang pandinig ang anumang tunog. Ang sumunod na sandali, muling narinig ang tunog. Hindi ito nanggaling sa itaas tulad ng inakala ni Leslie, kundi sa mismong loob ng kanilang silid. Ang tunog ay nagmula sa ibaba ng kanilang kama. Isang parang kuko na dahan-dahang gumagapang sa kahoy, papalapit sa paanan ng kama ni Leslie. Joros, sa baba! Teka, ano ba yan? Ay nako, daga lang yan. Huwag nga kayong OA.
Okay, sige, ganito na lang. Ako na lang yung titingin, ha? Dahan-dahang lumabas si Joros sa kanyang kama. Napakaingat niya sa bawat paghakbang. Tiningnan niya muna sina Leslie at Kim na parehong nakaupo at nakatingin sa kanya na mayroong pag-aalala. Itinapat niya ang flashlight sa sahig at inilawan ang ilalim ng mga kama. Walang daga, walang anuman. Ang sahig ay malinis at walang kahina-hinalang maaring makita. Oh, kita nyo na? Hindi ba sabi ko wala nga? Guni-guni nga lang ninyo yun. Okay, sige na. Matulog na tayo at may klase pa tayo bukas. Pero Leslie, sigurado ka ba na narinig mo yun? Oo, Kim eh. Narinig ko yun at napakalinaw. Hindi yun guni-guni, no? Tsaka parang may humawak sa sahig sa ilalim ng kama. Pero kung wala namang daga... Hindi na nagtanong pa si Kim. Pareho silang napatingin sa madilim na sulok ng silid. Ang hangin ay lalo pang lumamig. Alam nilang lahat na hindi yun guni-guni. Ito ang unang beses na nagkaroon sila ng parehong karanasan. Kinaumagahan, naging maingat na sila sa bawat galaw. Bago umalis patungong eskwela, chinek ni Leslie ang bawat gamit niya. Si Joros ay nagpanggap pa rin na kalmado. Pero halata namang hindi na rin siya mapakali. Si Kim naman ay mas lalong naging seryoso. Matapos ang klase ay umuwi sila na medyo maaga upang makapag-aral pa. Ngunit pagdating nila, may kakaiba silang napansin. Ang study table ni Kim na laging malinis at maayos ay mayroong nakakalat na mga papel. Hoy, sinong gumalaw ng mga gamit ko? Hoy, Leslie, Joros! Sabi ko sa inyo, huwag ninyong kakalatin yung mga gamit ko. Ang hirap kaya mag-review kapag ganito. Hoy, hindi ako yan ha. Alam mo, paglabas natin kanina, nakita ko pa lahat na maayos yan. Baka siguro si Aling Celia lang yan. Pumasok para maglinis. At saka ako, wala akong ginalaw dyan ha. Nag-snack pa nga ako kanina bago umalis. Tapos, dumiretso na ako sa pinto. Malay mo, baka binagyo lang tayo sa loob habang wala tayo. Anong bagyo? Wala namang bagyo, tsaka yung mga papel na yan, nakaipit yan sa libro ko. Imposible naman na magkalat yan ng ganyan, no? Kung hindi yan sinadyang kalatin. Ay, may gumalaw talaga eh. Habang inaayos ni Kim ang mga nakakalat na papel, bigla siyang namutla. Hinawakan niya ang kanyang kamay at napatingin sa lalagyan ng kanyang mga alahas. Napakabigat ng kanyang hininga. May nawawala sa mga gamit niya. Yung singsing ko. Yung singsing na binigay ni Lola. Wala na. Nandito lang yung kanina eh. Teka, saan mo ba yung huling nakita? At saka, sigurado ka ba na dyan mo nilagay sa bag mo? Baka naman kasi nagmamadali ka kanina. Hindi, nandito lang yun. Sa ibabaw yun ng journal ko. Tsaka sadyang nilagay ko yun doon para hindi mawala, no? Ay, yung singsing na yun eh. Binigay pa sa akin yun ni Lola nung bata pa ako. Importante yun sa akin. Teka lang ha. Kung may gumalaw nga ng mga gamit mo at nawala ang singsing mo, ibig sabihin may pumasok sa loob ng silid natin. Alam mo, hindi na to tungkol sa multo eh. Baka tungkol na to sa magnanakaw. Inikot nila ang buong silid. Hinanap ang singsing. Sa ilalim ng kama. Sa loob ng kabinet. Sa lahat ng posibleng sulok, ngunit wala. Sa gitna ng kanilang paghahanap, napansin ni Leslie ang isang maliit at lumang butas sa dingding at natatakpan ito ng isang wallpaper. Sa butas na yun, may nakasulat na mga letra na hindi niya maintindihan at nang kanya itong haplusin, may naramdaman siyang lamig. Lamig na parang yelo. Sandali lang ha. Tingnan niyo to. Ano ba to? Parang may nakasulat sa likod ng wallpaper. Parang RA? Teka, ano naman kaya ibig sabihin yan? Yan na naman kayo sa kababalagan. RA, baka ang ibig sabihin yan, restricted area. Kaya bawal tayong gumala-gala. Tara na, ituloy na lang natin yung pag-aaral. Alam mo, hindi na nakakatuwa yung mga pangyayaring to eh. Sa oras na yon, lalo silang napuno ng pagdududa sa isa't isa. Si Joros, nagpapakita na kalmado,
pero parang mayroong itinatago. Si Leslie at Kim naman ay mas nag-aalala at nagsimula na silang maghinala na baka may isa sa kanila ang naglalaro o nagbibiro. Subalit ang pagkawala ng singsing ay nagdulot ng matinding takot na mas matindi pa sa nararamdaman nila nung unang gabi. Ang bagay na yun ay hindi lang tungkol sa nawawalang gamit. Ito ay patunay na may gumagalaw talaga sa kanilang paligid. Lumipas pa ang 2 araw at mas nag-iingat na sila. Nagdesisyon sila na wag na munang maghiwalay sa silid, maliban na lamang kapag may klase. Taliwas sa kanilang inaasahan, lalong lumala ang mga kakaibang pangyayari. Gabi na naman, si Leslie at Kim ay natutulog na, samantalang si Joros ay nag-aaral pa ng kanyang notes sa isang sulok. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, habang nakatingin si Joros sa kanyang refleksyon sa salamin ng kabinet, ay bigla siyang natigilan. Sa kanyang likuran, malinaw na nakita niya ang anino ng isang babae na nakatayo malapit sa pinto. Ang anino ay napakaitim at tila walang muka. At sa mga sandaling yun, doon nakaramdam si Joros ng matinding takot na kailanman ay hindi pa niya nararamdaman sa buong buhay niya. Ang matapang na si Joros ay hindi na makagalaw. Leslie, Kim, gising! Sa kabila ng pagtatangka ni Joros, nagisingin sila, ay hindi agad gumising ang dalawa. Tinitigan ni Joros ang salamin at nakita niyang dahan-dahang lumalapit ang anino sa kanya. At habang papalapit ito, nag-iba ang anyo ng anino. Naging parang isang usok ito na merong kaliskis. Naramdaman ni Joros na bumaba ang temperatura sa loob ng silid. Gising! Gumising kayo, may tao! Nagising sina Leslie at Kim sa lakas ng sigaw na yun ni Joros. Dali-dali silang bumangon at nagtanong kung ano ang nangyari. Tumingin sila sa likod ni Joros kung saan nakita niya ang anino, ngunit wala naman doong tao. Hoy Joros, ano ba? Anong nangyayari sa'yo at bakit ka sumisigaw? Baka magising si Aning Celia. Leslie, sa salamin, may babae ako nakita doon. Nandun siya sa likod ko. Napakaitim niya, nag-iiba yung anyo niya. Hoy Joros, wala naman eh. Wala namang tao. Naku, baka napuyat ka lang kakalaro. Tsaka huwag ka naman magbiro ng ganyan. Hindi ka nakakatuwa. Ano ba, hindi ako nagbibiro. Sa tingin mo magigising ko kayo ng ganun kung nagbibiro ako? Sigurado ako. Nakita mismo ng 2 mata ko na merong nilalang na nakatingin sa atin. Ay, siguro yun na yung mga multo na sinasabi ninyo. Teka lang Joros ha, pumalma ka nga muna. Naniniwala kami sa'yo, kaya huwag ka na matakot. Alam mo kung ano man yan, sigurado ako na gusto lang tayong takutin yan. Dahil sa takot, nagdesisyon silang siyasatin ang kasaysayan ng dorm. Nagbahagi sila ng pera para bayaran ng kapatid ng isang schoolmate nila na nagtatrabaho sa munisipyo upang tingnan ang mga lumang record ng gusali. Matapos ang ilang oras, bumalik ang schoolmate nila, dalang nakakakilabot na impormasyon. Ayan, ayon sa record, ang dormitoryo na yan ay itinayo noong 1980s. Pero ang kwento, hindi siya sikat dahil lang sa luma. Sikat yan dahil dyan sa silid na 304. Uy, teka, ano bang meron dyan sa silid 304? Kasi ganito, dito nagsimula yung lahat. Noong 1995, may isang estudyante na natira dito. Nung pangalan niya ay Risa Almario at kilala siya sa initial na RA. Pareho na nakita niyo sa dingding. Alam niyo ba, si Risa, mahusay at masipag yan pero may problema sa kanya. Madalas siya nakakaranas noon ng matinding pananakit ng ulo at pangungulila. Teka, ano nga pa nang nangyari kay RA? Isang gabi matapos siyang mag-aral na matindi,
Nakita na lamang siya na patay sa loob ng silid 304. Hindi nakala na may foul play kasi nga nakita lang na ang kanyang katawan ay nakaupo sa study table. Pero ang nakakakilabot, yung mga mata niya nakadilat tapos nakatitig dun sa kisame. Ang sabi-sabi, nagpakamatay siya dahil sa stress at kalungkutan. Pero may iba pang kwento. Teka, anong ibang kwento? Sabihin mo. May nag-uwi raw na isang lumang manika ni Risa na galing sa isang libingan. Hinilagay niya yun sa ilalim ng kama niya at mula noon nagsimula na siya magkaroon ng insomnia at parang laging merong kasama. Bago nga siya namatay, nag-iwan daw siya ng isang sulat. At ang tanging nakasulat lang doon sa sulat hindi ako nag-iisa. Gusto niya ang singsing ko. Gusto na niya kaming lahat. Ayun, yun lang yung katagan na nakasulat doon. At ang pinaka nakakatakot, ang singsing niya na lagi niyang suot hindi na nakita kahit kailan. Biglang tiningnan ni Joros si Leslie at si Kim. Ang singsing na nawawala kay Kim ay tila sumasalamin sa singsing na nawala kay Risa. Ito ay hindi na guni-guni. Ang silid 304 ay binabagabag ng kaluluwa ni Risa na tila may pinoprotektahan o may hinahanap. O ang mas masahol pa, ang kaluluwa ni Risa ay nabihag ng isang masamang espiritu na nakuha niya sa isang manika. Kaya pala nawawala yung singsing ko. Alam mo, kailangan na nating umalis dito. Hindi na tayo ligtas dito. Oo, tama, pero hindi tayo pwedeng umalis hanggat hindi natin nakukuha yung singsing mo, Kim. Kailangan nating malaman kung anong hinahanap ng nilalang na yon. Hindi. Sa tingin ko delikado na, Joros. Huwag na lang dahil baka mas lalo lang tayo mapahamak. Ano ba? Mas mapapahamak tayo kung tatakasin lang natin to. At saka bukod pa dun, alam na natin yung kwento Kailangan na lang natin tapusin to. Sige na, ano pa hinihintay nyo? Tara na, bumalik na tayo sa dorm. Pagkatapos nun, agad silang bumalik sa dorm, dalang matinding takot at determinasyon. Ngunit ang aura ng silid 304 ay lalo pang naging mabigat. Ang lamig ay naging mas matindi at ang hangin ay parang nagtatago ng hindi magandang balita. 8:00 ng gabi pagpasok nila sa silid, nakita nilang nakabukas ang bintana kahit na isinara nila ito bago sila umalis. Ang mga libro ni Kim ay nakakalat. Ang mga damit ni Leslie ay nakalabas sa kabinet. Sa gitna ng sahig, may isang tumpok na mga papel na may nakasulat na iisang salita. Isa. Isa? Ano namang ibig sabihin yan? Hindi ko alam. Parang gusto niya tayong paalisin. Hindi tayo pinapalis. Parang nagbibilang siya. Alam mo yun, yung parang isa na lang ang kulang. Biglang narinig nila ang mahinang iyak ng isang babae na nanggagaling sa loob ng dingding. Tila may nakakulong. Nakaramdam si Leslie ng lamig sa kanyang likod. May humipo sa likod ko. Doon, tingnan niyo sa butas. Tingnan niyo, parang may gumagalaw sa loob. Dahan-dahan silang lumapit sa butas. Sinubukan ni Joros na tanggalin ang wallpaper at sa likod nito ay may malaking butas na nakatago pala. Ang butas ay hindi lang simple. Ito ay parang isang maliit na kabinet na may itinatagong bagay. Inilawan ni Joros ang loob at ang nakita niya ay nakakapagpabalik ng diwa. Hoy! Yung singsing mo, Kim! Nandyan! Ang singsing ni Kim ay nakalagay sa ibabaw ng isang lumang manika na yari sa tela. Ang manika ay may suot na lumang damit pangkasal at nakapikit ang mga mata. Sa tabi ng manika, may nakasulat na isang bagay sa dingding gamit ang dugo. Ang nakasulat ay ang salitang, "Magsama-sama tayo." Uy! Yun yung manika! Yun yung manika ni Risa! Habang nakatingin sila sa manika, bigla itong gumalaw. Ang mga mata nito ay dahan-dahang nagbukas. Ang manika ay ngumiti.
isang nakakakilabot ng ngiti na walang buhay. Sa parehong sandali, ang pinto ng silid 304 ay biglang sumara ng malakas at ang kandado nito ay tila na welding. Ha? Paano to? Hindi na tayo makakalabas! Ang manika ay nagsimulang tumawa, isang malakas at makasalanang tawa na umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa salamin, muling lumabas ang anino. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang anino. Ito ay isang mistulang babae na nakaputi, duguan ng muka at may mahabang itim na buhok. Ang kaluluwa ni Risa na tila kontrolado na ng mga masamang espiritu. Hindi kayo aalis. Sasamahan niyo ako sa pwesto ko. Wala na akong kasama dito. Kayo na ang magiging kasama ko. Hindi. Hindi kami natatakot sa'yo. Umalis ka dahil wala kang karapatan sa amin. Biglang lumipad ang upuan mula sa kamay ni Joros at tumama sa dingding. Parang may invisible na kamay na humawak sa upuan. Sinubukan ni Joros na buksan ng pinto, ngunit hindi niya ito magawa. Leslie, gawin mo isang bagay. Hindi tayo pwedeng manatili dito. Wala nga akong maisip eh. Ano bang gagawin natin? Biglang napansin ni Leslie ang kanyang rosaryo na nasa kanyang bag. Naalala niya ang sinabi ng kanyang lola. Kapag natakot ka, hawakan mo lang ito at manalig ka. Manalig tayo! Manalig tayo sa Panginoon, malalagpasan natin to! Hinawakan niya ang rosaryo at sa sandaling yun, ang manika ay tila nasunog sa kanilang paningin. Ang anino sa salamin ay umatras at ang lamig ay dahan-dahang nawala. Ang kaluluwa ni Risa, tila nag-aalangan man, ay bigla itong naglaho. Ayan! Mabubuksan na! At sa tulong nga ng rosaryo ni Leslie, unti-unting lumuwag ang kandado ng pinto. Sa huling lakas nila, binuksan ni Joros ang pinto at tumakbo sila papalabas. Habang tumatakbo sila sa pasilyo, narinig nila ang huling sigaw ni Risa. Babalik kayo! Babalik kayo! Hindi na sila lumingon pa. Sa gitna ng gabi, tumakbo sila papalabas ng dormitoryo ni Aling Celia. At magmula noon ay hindi na sila bumalik pa sa silid na yon. Hindi na rin sila nag-uusap ng tungkol sa mga nangyari. Maliban sa pagpapasalamat kay Leslie at sa kanyang dalang rosaryo. Kinabukasan, nalaman na lamang nila na isinara na ang silid 304. Wakas.